Hello everyone, this is Vinny from Manila. This is my collection of aglaonema since pandemic times pa po. So as you can see, I have like aglaonemas with bigger pots and small pots. Kasi with the bigger pots, I decided to use them kasi medyo um, lumalaki po yung kanilang mga leaves and kanilang katawan. So if meron ako mga propagations, I make it sure to have it like on a small pot para at least mas mabilis yung pag-roots niya. Kasi pag bigger pots, medyo alanganin yon. So, yan, I started collecting po like from a local seller ng mga aglaonemas. And then I decided to have an upgrade dun sa mga semi-rare, semi-top rare na mga varieties. So, kung tatanungin niyo ako kung namamatayan ako ng aglaonemas, yes, definitely po. Kasi, yung location ko po here in Manila is medyo mainit talaga siya during day. And then eventually, pagdating ng hapon, it's gonna rain. I have like recently lang, I have a Kansa variety ng aglaonema na bigla na lang siyang namatay. I don't know why. Hindi kami bate. But yeah, nalusaw siya without hindi ko alam kung may issue yung ugat, pero na-check ko okay naman siya, hindi siya overwatered. Pero ayun, siguro cause nun is yung location, baka hindi talaga siya totally nag-adapt pa. So ngayon, ayan, may mga ayun, so yung mga old ko na aglaonema is nagkaroon na sila ng mga babies. Here's an example. Ayan, mga propagations yan from the mother. And then yung iba, nire-revive ko siya as much as possible. And for mga aglaonemas na galing outside the country, kailangan nilang mag-adapt talaga sa panahon dito sa atin. You just have to be careful kasi yun nga, madaling malusaw, walang bigla na lang mamamatay kahit okay naman yung soil mix. Siguro may mga factors din na kailangan i-consider pag ganon. Pero yung mga locally grown na dito, matitibay na sila kahit medyo nasisikatan sila ng araw or may direct na sikat ng araw. So ayun, siguro next time update ko kayo kung ano yung mga ginagamit kong care tips and fertilizer.